Hallelujah. At tunay na napakabuti ng Diyos sapagkat may sumusunod na po na mga musician, song leader, at yung Abdiel ay sila po ay susundanan ng bagong grupo ng kabataan na sinanay at patuloy na gagamitin ng Panginoon. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga lingkod. Abdiel, ang ibig sabihin po niyan ay servant of God. Hebrew word po yan, Abdiel, mula sa salita po na abad o ibed na ibig sabihin ay servant. Yung L, yan po ay pangalan ng Panginoon. Kaya, servant of God. At yung bagong generation na grupo, wala pa po silang pangalan. Tama po ba? So, iniisip pa, pinagbubutuhan pa kung ano ang ipapangalan sa kanilang grupo. Hallelujah. At salamat. Unang linggo ng buwan ng Oktubre. Wow, napakabilis ng panahon. Amen po. At banda-banda ron ay Pasko na. Kaya napakabilis ng panahon. Salamat sa Diyos sapagkat buhay pa tayo. Amen? Narito pa tayo para tayo po ay tumugon sa dakilang ginawa ng Diyos sa atin. Tayo po'y tumutugon na. Kasi mayroong mga pumupunta ng church, pupunta para pagpalain. Mga kapatid, pinagpala na ho tayo. At ito pong ating pagparito ay tugon sa ginawa niya at patuloy na gagawin. At nagpapasalamat kami sa Panginoon na ipatotoo na noong nakaraan, pero itong nakaraan ulit linggo ay nagkasakit ulit ang aming anak si Mordan at ilang araw siyang hindi muli nakapasok, pero nung Friday nga ba, ay nakapasok po siya at pinagaling ng Panginoon. Salamat sa kanyang kagalingan. Hallelujah. At sa mga kapatid natin na dumaan sa mga karamdaman, salamat, ang Diyos ay patuloy na nagpapagaling. Ngayon pong umaga na ito ay dadalhin ko ang salita ng Diyos dito po sa aklat ng Hebrews. At ang paksa po ngayon pong umaga na ito ay tungkol sa inaasahan ng Diyos sa atin. May inaasahan ang Diyos sa atin. Alam po ba natin yun? May inaasahan ang Diyos sa atin. Kaya naman, kung kayo po ay may Biblia, buksan po ninyo dito sa aklat ng Hebrew, chapter 6, verses 7 to 8. At welcome pala sa ating mga kapatid galing sa church planting areas. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay, sa Sulu, sa Calamyas, sa Pitogo, meron ba sa Mainaga, San Francisco, at saan pa? Sa iba-ibang area, hindi man mabanggit. Salamat sa inyong buhay at lagi kayong welcome sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito. At salamat din sa ating mga church planting leaders na nag-coordinate. At ganoon din sa ating mga kasamahan sa transportation ministry. Napakahalaga ng inyong ministry. Kaya ni-encourage ko yung mga marunong mag-drive na narito po sa Pilipinas, ay magpagamit kayo sa Panginoon, especially sa mga lugar na susunduin itong ating mga kapatid. Makipag-coordinate kayo kung kayo po ay nagnanais na mag-ministry sa pagsundo. Nariyan si Brother June at saka si Brother Jojo. Hallelujah. Lahat ng marunong mag-drive, magsabi ng amen. Yun, meron ako. May kausap ako. Kasi, alam ninyo, napakahalaga po ng talent. Ito'y binabanggit ko sa seminar. Sabi ng iba, di bali na di marunong, basta humble, basta mabait. Naku mga kapatid, do not despise wisdom. Mahalaga po ang karunungan. Amen? Kasi ako po, sasabihin ko sa inyo, kunyari lang, ako'y mabait, ako'y humble. Hindi nga lang ako marunong mag-drive. Sasakay ka kayo. Palagay ko, hindi kayo mapapanatag. Kasi hindi ako marunong mag-drive.
mahalaga po ang wisdom, mahalaga po ang karunungan. Kaya ako'y nananawagan sa mga mahuhusay, marunong mag-drive, kailangan kayo sa ministry at kagalakan kayo sa gawain ng Panginoon. Paggamit kayo sa Panginoon. At kung kapos ang ating sasakyan, dahil dadalwa naman at available ang sasakyan nyo, ipakita nyo, dinedicate nyo sa Panginoon. Lord, dinedicate ko na ito sa inyo. Ipapagamit ko sa inyo. Amen? Naku, parang humina yata. Kasi, maano ko lang, kasi pagka nagpapadedicate ng sasakyan, it is a covenant of trust and obedience. Minsan na mentality, pati-dedicate ko kasi ako gusto kong pagpalain. Hindi lamang po yun. It is a covenant of trust and obedience. Kaya, hindi lamang gusto natin pagpalain, gusto natin pagpalain din ang gawain ng Panginoon. At walang nag-invest sa gawain ng Diyos na nalugi. Amen? At siya po ay karapat-dapat ng ating katapatan. Hindi pa po yan ang sermon. Narito pa po tayo sa Hebrew chapter 6 verses 7 to 8. Tayo po tumayo at basahin natin ito pong dalawang talata na ito. Nakita na po ninyo? Basahin po natin ng sabay-sabay. Hebrew chapter 6 verses 7 to 8. 1, 2, 3, begin. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung ang mga damo at halamang matitinik ang tumubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon, nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin ng apoy. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat sa pagkakataon na ito na kami ay naririto upang kami ay sama-sama na sumamba at magpuri sa inyo. Sa panahon ito, Lord, pagkatapos ng aming pagmiministry, sa amin pong pagsamba sa pamamagitan ng awit, sa bahaging ito, magmiministry naman po kayo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng maturuing puso, bukas na isipan at pandinig upang malaya naming matanggap ang iyong mga salita. Pagpalain mo ito sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. May inaasahan ang Diyos sa atin. Kung mapapansin niyo, ang topic po, ang paksa po dito sa atin pong binasa, mula pa ho doon sa chapter 5 verses 11 hanggang dito sa chapter 6, ay ito po ay patungkol doon sa Christian maturity. Okay? Patungkol po ito sa paglago sa espiritual. Balikan ko lamang po ng konti. Chapter 5 verse 11, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal niyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Yun. So, balit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ang nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Tingnan po ninyo, So, ang sabi ay, huwag manatili sa gatas. Huwag manatili na laging gatas na lamang gatas at ang gatas po ay pangsanggol. Palagay ko naman, tayo po ay tumawid na sa gatas. Amen po ba? Mula ho ba pagkabata hanggang ngayon, gatas ang ating ininom? Ba hindi po. Tayo po ay dumaan po sa mula sa malambot na pagkain patungo sa nginunguya na, matitigas na pagkain. So, ano ba yung Christian maturity? Ang Christian maturity, ang goal po natin ay maging kawangis ni Kristo. Umunlad sa ating pong pananampalataya. Yun pong halamang ito, mga kapatid, hindi po yan lalago. Ariho, maganda itsura, magandang kulay, pero ganyan na po yan. Binili na ganyan, matagal na po yan, pero ganyan pa din. Pero iba po yung nasa sulok na yon. Yun po'y may buhay.
Yun, mula sa maliit po yun. Lumipas ang panahon, yung halamang yon, yan po, tumaas po yan. Lumago po yan. Kasi po, yun ay may buhay, ito po walang buhay. So, saan inaasahan ang paglago? Doon po sa tumanggap ng buhay. Hello, mga kapatid. Lahat ng tumanggap kay Kristo, may spiritual na buhay. Amen po. Eh kung professing Christian lamang, akala may Kristiyano lang, mukhang Kristiyano, pero kung hindi tumanggap ng buhay, ganyan din po. Wala hong inaasahan paglago. Pero yung pong mga tunay na tumanggap sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, alam po ninyo, tayo po ay tumanggap ng spiritual na buhay. At may inaasahan ho sa atin. Inaasahan ng Panginoon na tayo'y lalago. Hindi lamang lalago, kundi magbubunga. Sabihin natin, magbubunga. No? Ang desire ng isa pong nagtanim, na alam niya na ang kanyang tinanim ay magbubunga. Ang kagalakan ay kung dumating ang panahon, nag-aani siya ng bunga ng kanyang itinanim. Kung nagtanim ng sitaw, makikita niya, kalago na. Ay, ang dami ng bunga. Tuntuan na po yung nagtanim. Kung nagtanim ng talong, di ka chorin eh. Chorin, mahilig magtanim. Pag nakita, wow, lumalago na. Ang daming bunga. Nagagalak po sa bunga. Amen po. Eh, ganyan din po ang mga mananampalataya. Nagalak tayo dahil tayo ay binigyan ng buhay. At ang buhay po hindi galing sa atin, galing po sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang pinananahanan ni Kristo ay may buhay. Wala nito ang hindi pinananahanan ni Kristo. Si Kristo po ang buhay. Nung nanahan si Kristo sa atin, tayo po ay nagkaroon ng espiritual na buhay. Pag-unlad sa kaalaman, mga kapatid, dumaan tayo sa 1+1. Saka naman nakakita na sanggol pa lamang itinuturuan mo ng 10 times 10. Umuunlad ho sa karunungan. Hindi lamang umuunlad sa karunungan, maging sa pananagutan. Mga kapatid, di ho ba totoo ito? Ang mga bata, hindi pa marunong magsalita, inutusan na ang mga magulang. Hindi pa marunong magsalita, inuutusan ng mga magulang. Sanggol pa lamang pag umiyak. Anong ibig sabihin nun? Mangula ka. Pag umiyak, ano ba? May sakit ba ito? Gutom ba ito? Basa ba? Ikaw naman, wala kang magawa kahit yan ay madaling araw. Hindi maaring, hindi ka babangon. Sasabihin mo ba sa iyong sarili, pambira kang bata ka, ako ay natutulog. Diyan ka muna. Hindi, babangon ka. Sinasabi niya, paglingkuran niya ako. Hanggang sa yan ay lumaki. Pag 2 years old na, bihira po ngayon ang hindi malikot na bata. Habol. Akala mo kay panlalaki lang yun, may malikot din babae na anak. Talagang habol dito, habol doon. Baka mahulog, baka maaksidente, binibihisan, pinapakain. Tama po ba? Isasabihin mo ba sa 2 years old, magluto ka na ng sarili mo? Hindi po. Talaga, sinusubuan. At mayroon pang mga magulang, napaka-creative, ayaw kumain. Tapos yung pong kutsara, again, ang airplane, yan, tumas na, lalanding na, para lamang kumain. Tapos minsan yung mga baon ng mga bata, nilalagyan pa yung mga shapes. Yung mga shapes na kanin lang din naman pero yung mga mukhang bear, o kaya para lang maging attractive sa paningin, talagang lahat gagawin. Mga kapatid, kapag naman yan halimbawa ay 14 years old na, ang plane, naku po. Tapos hindi pa pala marunong magluto, hindi pa lang marunong maglinis, ikaw pa rin lahat. Lumago ba sa pananagutan? Abay, dapat umuunlad, hindi lamang sa kaalaman, umuunlad din sa pananagutan. Masaya ang mga magulang kapag ang mga anak ay umuunlad sa pananagutan. Hindi lamang
oh, ito paglingkuran, kundi maya-maya sasabihin ng anak, Mami, ako na po ang maghuhugas ng pinggan. Oh, wow. Ano kang nakain mo? Mama, kayo po ay magpahinga na at ako na po ang magsasaing. Ha? Masarap pakinggan. Kayo po ay napagod na ng matagal na panahon. Pinaglingkuran niyo ako. Ako naman ngayon na maglilingkod sa inyo. Ano gusto niyo? Mainit o malamig? Oh, agad na. Agad na pakinggan. Di ba? Kasi ang inyong mga anak lumalago na sa pananagutan. Naisip po ba ninyo na walang paaralan ng pagmamagulang? Wala po. Di ba? Nung mag-asawa, meron bang paaralan? Ay, malapit na ako mag-asawa. Kailangan matuto ko ng ganito, ganyan. Saan ba makapag-enroll? Wala. Alam niyo po bang bakit wala? Sapat na ang panahon mula nang ipinanganak hanggang ikay naging 20 years old, 21 years old, yung training sa loob ng tahanan, yan ang training na dadalihin mo kapag ka ikay pumasok sa buhay may asawa. Hello, mga kapatid. Kaya kapag ka ikaw ay naglaga ng tubig at sunog pa, eh naku po, hindi ako marunong magprito ng itlog. Ano ka, sunny side up? Ano yung sunny side up na yun? Kailangan, ito lagi kong binabit, practical po ito. Bago aalis sa tahanan, kapag ikay mag-aasawa na, dapat nasanay ka na sa loob ng mga panahon na ikay nasa loob ng tahanan. Pinaunlad ka na sa iyong pananagutan. Amen? Ganon din naman pag-unlad sa pag-uugali. Di ba, tingnan nyo mga anak, ang mga bata, pag kinuna ng toys, talagang nagmamaktol, akin yan. Iyak. Pero kapag ka lumalaki na, ano sinasabi ng mga magulang? Ibigay mo na, ikaw na may mas matanda. Di ba? Hindi man sinasabi, ibigay mo na ako. Kundi ibigay mo na dahil ikaw na may mas matanda, ikaw na may mas nakakaunawa. So kahit sa pag-ugali, hindi puro ikaw, kundi ikay ngayon marunong magbigay sa iyong kapatid. Bakit? Pinaunlad ka na rin kahit sa pag-ugali. Hindi na sumpungin, hindi na tampuhin, kundi marunong ka nang magpasensya. Bakit? Pinaunlad ka na sa pag-uugali. Alam po ba ninyo yung marks of immaturity? Ito po. Spiritually, tingnan po ninyo, kapag ang isang tao po ay immature, batay po doon sa Hebrew 5:13-14, 1 Corinthians 3:1-3, at 1 Peter 2:1 and 2. Sabi po doon, kapag daw spiritually mature ka, pakinggan nyo, yung example na ito, hindi lang nakamayan, ay nagtampo na. Ako'y nasa simbahan, ako hindi nakamayan Ano ko naman yun, ako'y nilampasan. Mga kapatid, kapag ikay nagmamature, huwag ka na mag-antay na ikay kakamayan. Lumabas ka at ikay mangamay. At kung hindi nakamayan, huwag ka magdagdag na mag-isip, siguro may tampo yun sa akin, siguro ganito, ganyan. Huwag alisin natin yung mga siguro na yun, mga kapatid. Huwag tayong basta matatampuhin. Kasi pagka yan po ay matatampuhin, ikaw po ay spiritually immature. Ayaw ng commitment. Ayaw ng pagtatalaga. Pwede kang ikaw ay makasama namin sa church planting. Wala? Ba't ako? Sila na lamang, yung iba na lamang. Tingnan po nyo, kahit problema na, madaming problema sa bahay, naglalaro pa rin ang bata. Laro pa rin ang bata. Ibig sabihin, walang pakialam. Kahit may problema ang simbahan, laro pa rin. Walang pakialam. Bahala kayong magkagulo diyan. Basta ako, walang problema. Walang pakialam kung may problema ang church. Gusto niya lagi ay siya ang paglilingkuran. Serve me. Ayaw niya na siya ang maglilingkod. Gusto lagi ay siya ang binibigyan. Ayaw niya mag-share. Lagi na lamang siyang tinuturuan, laging sinasaway.
Mga kapatid, ilang beses ho ninyo sinaway ang inyong mga anak bago siya naging 7 taong gulang? No, dirty. Minsan nga binay-baby pa natin, kaya paglaki utali, dirty. Ayun, lumaking Mamam. Kaya, alam niyo mga magulang, ang inyong pagtuturo sa mga, tuwirin na ninyo ang salita. Huwag niyong bibitok na, mamam. Ay, huwag yan, Dete. Kaya nung lumaki, sabi mo, tuwirin mo, sino nagturo? Di kay ikaw. Lagi nang sinaway. Saway na kay saway. Pag ikay lagi sinasaway, nako, immature ka. Dapat ikikasama sa nagsasaway. Paliban-liban. Ayan. Walang regular na pagbabasa ng Bible at saka pananalangin. At hindi lamang po yan sa mga members, kahit po sa mga leaders, pastor, deacons, leaders. Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible at nananalangin, mga kapatid, isa yan sa mark ng immaturity. Yan. Madaling umayon sa takbo ng mundo. Yan po ang marka ng spiritually immature. Ngayon, anong inaasahan ng Diyos sa atin? Verses 7 to 8. Balikan po natin. Tingnan po natin sa chapter 6, verse 7 to 8. Ang sabi dito, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap na masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng mga magsasaka. Sinasabi po sa mga mananampalataya, sinulatan po dito na dapat silang umunlad sa kanilang pagkakilala. Hindi po madali ang hinaharap ng mga mananampalataya ng mga panahong iyon. Alam po ba niyo kung bakit? Sapagkat galing sila sa Judaism, buong buhay na nila yung pong paghandog sa templo. Pero nung pong natapos na, ganun ba kadali na iwan? Hindi po ganun kadali. Lifestyle na po nila yun. Nasa kultura na nila yun. Pero nung pong namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, natapos na, kompleto na, na-fulfilled na. Ngayon, pinapatigil na po sila doon. Pinapatigil na sila doon sa kanilang ginagawa nung una. Dahil po natapos na. Ngayon, kung sila'y patuloy na maghahandog, ito po ay hayagang pagtanggi sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung sila'y titigil, haharap sila sa mga persecution. Mga kapatid, walang masama sa kautusan. Ang kautusan na nagpakilala na kailangan ng biyaya. Kasi po, ang kautusan ay nagpakita ng kondisyon ng tao na makasalanan, mapapahamak, at ang Panginoong Jesus, siya po ang remedy sa ipinakita ng kautusan. Ngayon, ang sinasabi dito, umunlad na kayo. Iwanan na ninyo yung mga panimulang aralin na inyo natutunan. Umunlad na kayo sa inyong pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Magpatuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Tingnan po ninyo, ang ibinigay na illustration ay lupa. Tayo ay parang lupa na pinagpala ng Diyos. Sabi doon, sapagkat pinagpala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap na masaganang ulan. Anong inaasahan? Inalagaan ng magsasaka. Ang magsasaka ay ang Diyos. Yung lupa po ay nilinis, ang lupa po ay binungkal, inihanda sa pagtatanim. Tapos tumanggap ng masaganang ulan. Yung lupa, hindi po ang lupa ang nag-produce ng kaniyang ulan. Hindi po, tumanggap lamang siya. At yung ulan po ay kapahayagan ng biyaya. Pakinggan po ninyo, tayo po parang lupa. Binuhusan tayo ng pag-aalaga. Binuhusan tayo ng magsasaka ng paglilinis. Biniyayaan ng ating Panginoon, diniligan, hinasikan ng binhi. Para yung lupang ito ay pagpalain, ganapin ang purpose. Ano pong sinasabi dito ng sumulat? Pagkatapos na ito ay diligan, bigyan ng masaganang ulan, anong nangyari? Anong sabi din Subalit kung damo at halamang matitinik ang tumubo doon, ano nag-iintay?
di po ba'y susunugin? Di po ba? Yun na lamang nag-iintay doon. Hindi yun ang purpose. Ang purpose po, anong inaasahan sa lupang diniligan, tinaniman, inalagaan? Mga kapatid, ang inaasahan dito, yung binhing itinanim, ito po ay lalago, hindi lamang lalago, ito po ay magbubunga. Naganap ang layunin ng lupang ito na pinagpala. Bakit po? Ang lupa ay naging masagana sa kanyang ani. Purihin ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po nito, lahat tayo nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Alam po ba niyo yung pong ulan? Yan po'y kapahayagan ng general grace, pangkalat ng biyaya. Kailangan po yan ng unbeliever, kailangan po yan ng believer. Wala kang makikita na, kokoinggit naman, sa inyong taniman lang na ulan, sa amin hindi. Pinapaulan sa lahat. Maging po yung liwanag ng araw. Pag sikat ng araw sa umaga, may liwanag sa believers, may liwanag sa unbeliever. Tama po ba? Wala akong mainggit na kapitbahay. Biga sa inyo ikaliwanag, sa amin madilim. General grace. Pero iba po yung special na grace. Higit pa ho sa pangkalahatang biyaya, lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng sumampalataya kay Kristo, naligtas sa biyaya ng Diyos. Ito po'y unmerited favor. Hindi karapat-dapat, and yet sa kadiliman tungo sa kaglagilalas na kaliwanagan. Mula sa pagkapahamak tungo sa kaligtasan. Nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, mga kapatid, wala ho tayong pag-asa. Wala hong direksyon ng ating buhay. Talagang papunta tayo ng impyerno lahat nung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Salamat dumating ang Ebanghelyo. Salamat may namatay sa krus ng Kalbaryo. Dinalang ating mga kasalanan. Alam po ba ninyo, ang ginawa ng ating Panginoon Jesus? Sabi ng Bible, ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Inako niya, naging substitutionary death. Dapat tayo po ang mapapahamak, pero niloob niya, hinayaan niya na ipataw sa kanya ang lahat ng parusa. Tinanggap niya ito upang tayo po ay maligtas. Hindi po tayo kayang iligtas ng kayamanan, hindi tayo kayang iligtas ng anghel, hindi tayo kayang iligtas ng ating kakayahan, ng ating posisyon. Hopeless po tayo until Jesus came. Hanggang nang siya po ay dumating at hinanap tayo. Praise God. Hallelujah. Kaya sa harap ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki kung bakit tayo naligtas. Ang ating ipagmamalaki ay ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pagkatapos tayong pagbuhusan, kagaya ng lupa, binuhusan ng masaganang ulan, binuhusan ng biyaya ng Diyos, ng pag-aalaga ng Panginoon, lahat tayo ay makakapagsabi ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Lahat tayo ay nakadama ng kahabagan ng Diyos, ng kaawaan ng Panginoon. Sino magsasabi dito na hindi siya pinagpalaan ng Panginoon? Lahat tayo ay nakaranas, pero may inaasahan. Nang tayo po ay tumanggap ng masaganang pag-aalaga, pagdidilig, hinasikan ng binhi, hayaan na ang binhi na ito na nasa ating puso, ito po'y ingatan, ito po ay lumago, at hindi lamang lumago, makita sa ating buhay ang bunga, ang mga bunga na nagpapahayag na ikaw ay na kay Kristo, nasa Panginoon. Kaya nga po may babala. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Tiyan po natin, ito po yung babala. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Next, 21. Ngunit kung muli silang maakit
sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa kaysa dati. 22. Mabuti pang hindi na nila natutunan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ng banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Last verse. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain at muling kinakain ang nailuwa na. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating pagkakilala at paglago sa ating spiritual na buhay. Ito ang hamon. John 15:5-6. Tingnan po ninyo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ano po ang sabi? Ang siyang nagbubunga ng sagana. Verse 6. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Alam nyo, kahit doon po sa mga pag-ugaling napakaganda ngayon, mabuti, hindi mo pwede yan angkinin na sa iyong lakas, sa iyong kakayahan. Lahat tayo aminado, na kung wala ang Panginoon, hindi po natin magagawa ang mga bagay na imposible. Lagi natin sasabi, dahil kay Kristo. Sa iba, ang hirap magpatawad. Kung sa akin nangyari yun, ay hindi po pwedeng mangyari, hindi ko kayang gawin yan. Kung sa iyo, imposible. Pero dahil kay Kristo, pwedeng mangyari. Amen po. Yung mga bunga na talagang marirealize mo lang, Panginoon, salamat po, nakilala ko po kayo. Salamat po. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, baka kung anong nang nagawa ko. Amen? Dahil lagi kay Kristo, dahil sa ating Panginoon. May mga nagko-comment na unbeliever, alam mo, hindi ko kaya yung ginagawa mo. Ay malamang nga, hindi. Kasi nga, nagagawa lang natin ang mga bagay na imposible dahil kay Kristo. Ano bang nangyari sa iyo? Para kang walang problema. Dati naman ikaw ay lagi nang sibangot at problemado sa buhay. Bigay nung ikaw ay napupunta diyan sa duck rice na yan, bigay, para kang wala ka ng problema. Sino ka ho dito walang problema? Hindi natin magagawa yon kung wala sa Panginoon. Alam niyo ba kung ano ba yung nagbago? Ang nagbago lamang dahil nakilala natin ang Panginoon. Yung kapayapaan, yung kagalakan, na hindi kayang tumbasan ng kayamanan ng sanlibutan, mga kapatid, nangyari yon dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoon. And kung dati, kung problemado ay nagpuputo kong tsinta sa bahay, ibig ka ngayon ay awit ng awit na, kay buti-buti mo, Panginoon. Sasabi ng kapitbahay, ano nangyari doon? Ay, nung una, mura ng mura. Ngayon ay awit lang ng awit. Mga kapatid, nangyari po yun dahil na kay Kristo tayo. Magbunga ho tayo, mga kapatid. Magbunga. Baka mamangha po yung pong halimbawa na may kaaway na, Mare, okay, dinalahan kita ng lechong paksiw. Kala ko yari galit sa akin, ba't yari nagdadala ng lechong paksiw? Ibang klase nga Kasi daigin mo ng mabuti ang masama. Para mong pinuputungan ng baga yung taong ginagawan mo ng ganon, na sa kabila na ikaw ay inaaway, pero ibinabalik mo sa kanya ay mga pawang kabutihan. Kristiyano lang makakagawa nun. Na kay Kristo lang makakagawa nun. Yun ba ang sinasabi ng Bible? Huwag mo silang sumpain, kundi pagpalain. Ipanalangin na pagpalain yung mga umuusig. Wow! Ipapanalangin mo pa rin pagpalain? Karaniwan, kapag ang mga umuusig, yung mga umaaway, imprecatory prayer
ang ating dating na binabanggit, mamatay ka na sana, madapa ka na sana, masagasaan ka na sana. Yung mga ganun, imprecatory prayer. Pero ngayon, Lord, kahabagan po ninyo, pagpalain po ninyo, ingatan mo po itong umaaway sa akin. Ano nangyari? Bakit mo nagawa yun? Hindi na ikaw ang gumagawa noon. Ang gumagawa na ay si Kristo. Hallelujah, na nakilala. Inaasahan sa lupang pinagpala. Tayo ay magbunga yung itinanim. Pangalawa, illustration ulit po ito, 11 to 12. Tingnan po ninyo, balik po tayo. 11 to 12. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas, at ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng ipinangako niya. Ang illustration po dyan, alam po ba niyo kung ano? Yung una po, inaasahan sa lupang pinagpala, ito po, sa mga manlalarong nagpapatuloy. Mga mananakbo. Nag-umpisa po tayong tumakbo sa pananampalataya nung tayo tumanggap kay Kristo. Mga kapatid, tumakbo po tayo na nagpapatuloy. Ang kaibahan ho sa paligsahan ng pagtakbo, isa lang ang nananalo. Pero sa atin po, sa espiritual na pagtakbo, pwede po lahat tayo manalo. Amen? Hindi lamang iisang mananalo. Lahat tayo. Habang tayo ay nagpapatuloy sa pagtakbo. Huwag ihinto. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ihinto. At kapag meron nung napapagod, alalayan natin. Kasi kasamahan natin yan sa pagtakbo. Amen? Hindi, bahala ka sa buhay mo, kabagal mo eh. Naalala ko po yung illustration na ang dami nila lalakbay, daldala nila yung kandila nila, madilim, pero namatay yung isa. Kaya pumunta yung isa, sinindihan. Dumating ang time, yung pong nagsindi, namatay din, yun naman sinindihan siya, nagsindi. Sindihan laang, palakasan laang. Salamat sa Panginoon sapagkat kapag tayo po tumatakbo na meron pong malasakit sa ating mga kasama, tayo po'y maglilingkuran sa isa't isa. Ang sabi po ng Hebrew chapter 12 verses 1 and 2, alisin daw ho ang pabigat. Wala ho tayo nakita na tumatakbo sa karera na meron po mga bagahe. May nakita ho ba kayo na tumatakbo na naka-safety shoes pa? Tapos nakanapsak, tapos ang laman ay kung mga bigas dilata. Tumatakbo? Wala ho. Inaalis ang mga pabigat. Ang nagpapabigat po sa ating pagtakbo ay kasalanan. Ang mga manlalaro, nagtitiis po ng hirap at pagod. May hirap, may pagtitiis sa pagtakbo. At ang tumatakbo, nakafocus sa kanyang goal. Hanggang sa finish line, sabi ni Apostol Pablo, hanggang sa abutin natin ang hangganan ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen. Kung dumating na ang Panginoon, praise God, nagpapatuloy tayo sa pagtakbo. Kung dumating ang time na kunin na tayo ng Panginoon, yun ang hangganan, praise God, hanggang sa hangganan ng ating pagkatawag. Mag-focus tayo doon sa ating goal. Hindi humihinto kahit malayo na ang natakbo. Lord, kadami ko naman ng gawa. Ako naman ay naging ganito na, ganito, ganyan. Kaya okay na yun, Lord. Ako'y magpapahinga na. Hindi po. Tayo po'y magpapatuloy kahit na marami na tayong nagawa sa Panginoon. Amen po? At ang pananampalataya ang mag-uudyok sa iyo para ikay magpatuloy. Mahirap pong magpatuloy kung ikaw ay wala ng pananampalataya. Alam po ba niyo yung pong mga Israelita sa wilderness? Kaya sila ay nag-desire na dito na lamang kami sa ilang. Gusto namin bumalik sa Ehipto. Mas maigi doon, marami pang kaming kinakain doon. Alam po ba niyo kung bakit ganun ang kanilang naging mga pronouncement? Dahil sa kawalan na ng pananampalataya. Nakakalungkot kapag dumating ang time at sasabihin, buti pa ako hindi nakakilala sa Panginoon. Ano?
Buti pa hindi na ako na born again. Buti pa ako hindi na nakakilala. Mga kapatid, yun po ay declaration ng kawalan ng pananampalataya, sapagkat wala nang hihigit pa na karanasan ng tayo'y nakakilala sa Panginoon. Pero habang ikaw ay merong pananampalataya, kahit mahirap ang buhay, kahit may mga pagsubok, kahit merong mga hindrances na inilalagay ang kaaway, magpapatuloy ka kasi maalab yung pananampalataya mong nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi nakabatay sa sitwasyon, hindi nakabatay sa magandang nangyayari sa iyong paligid, nakabatay, alam mo na mabuti ang Panginoon anuman ang sitwasyon ng iyong buhay. Laging mabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord, ang aking pananampalataya sa iyo ay wala sa pakiramdam. Hindi po sa mga sitwasyon, sa mga pagpapalang na nararanasan. Mga kapatid, kagaya ni Job, hindi nakabatay sa mga pagpapala, kundi nakabatay sa kanyang pagkakilala sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-aalis, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Yan ang mga declaration ng pananampalataya na kahit anong nangyayari, hindi nawawala ang ating pananampalataya na ang Panginoon pa rin na may kontrol, ang Diyos ay nanatiling tapat at mabuti sa lahat ng panahon at sitwasyon ng ating buhay. Nililimot na ho ang nakaraan. Ano sabi ni Pablo? Nililimot na ang nakaraan. Yung iyong nakaraan, iwanan mo na. Magpatuloy kayo sa iyong takbuhin. Napakahirap tumakbo po na nakalingon ganyan. May nakita ho ba kayo na tumatakbong nakalingon? Ang tumatakbo ay nakafocus sa unahan. Focus your eyes unto the Lord. Ituon, i-fix mo ang iyong mata sa Panginoon. Amen po. Tumakbo po tayo. Magpatuloy po tayo sa ating pong pananampalataya. I have decided to follow Jesus. Yung mga nabutismo sa tubig, kinakanta po yan. I have decided to follow Jesus. Anong karugtong? No turning back. Wala nang atrasan. Amen? Kapag ka mayroong nanghihina at nakapag-share, alam mo, parang nanghihina na, ayaw ko na maglingkod. Ay kapag mahina-hina din yung napag-sharean, ayaw ko na din. Tapos kayo. Ayaw ko na din. Pero kapag mayroong matatag sa pananampalataya, wag kapatid, mabuti ang Panginoon. Palalakasin tayo ng Panginoon. Magpatuloy tayo. Ano? Pagpe-pray kita. Wow, ang ganda ng ganon. Kaysa naman aayunan pa yung kanyang panghihina at sasabihin, ako nga mas lupay pa kasi iyo Parehong nagkagatungan ng kanilang panglulupaypay. Huwag ganon. Atin pong bulayin ang ginawa at patuloy na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Alalahanin mo yung iyong mga favorite verses. Meron po ba kayong mga favorite verses? Magsauluho kayo ng mga talata at kapag sa panahong kailangan, ipapaalala sa iyo ng Panginoon. Ipapaalala yun sa iyo ng Panginoon. Pangatlo and last, angkla na matatag. Verse 9. Yan po niyo sa verse 9. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos at di malilimutan ang ginawang pagmamahal. Tama ba? Yan. Na ginawa na malilimutan ang inyong ginawa at pagmamahal sa inyo ipinakita hanggang sa kayo'y ipinakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. 19 pala, amen. Hindi verse 9, 19, sorry po. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla. Yun. Matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Ayan. Mga nagbabarko, totoo ga are. Yung mga nagbabarko din kapag inihulog ang angkla, anong ibig sabihin nun? Di ba titigil ang barko? Saan ka nakakita na naka-angklay, aandar ang barko?
Tama? Kaya yan ay ihulog ang angkla pababa, titigil ang barko. Nakatigil ang barko. Pero iba po sa pananampalataya. Ang angkla natin ng pananampalatayang matatag, hindi inihuhulog, itinataas ho natin. At kapag ka itinaas yung angkla natin sa Panginoon, tingnan po ninyo, hindi ka titigil, ikay magpapatuloy. Habang ang angkla mo ay nadoon sa langit, sa ating Panginoon, hindi ka titigil. Ikaw ay magpapatuloy. Sabihin natin sa ating katabi, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Amen po. Magpatuloy tayo. Magpatuloy, Kristiyanong kawal. Amen? Bakit dapat tayo magpatuloy? Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. 13 hanggang 18. Nang mangakos kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Wala nang tataas pa doon. Isipin niyo, nanangako ang Panginoon sa kanyang mismong pangalan. Aba, ay siguradong gaganapin po yun. Nangako sa kanyang pangalang yamang wala nang hihigit sa kanya na maaari pa niyang panumpaan. At ito po pinapaalala sa atin. Ang angkla po natin ay matatag. May dahilan tayo para magpatuloy sa pananampalataya. Bakit? Ang nangako po ay tapat. Si Abraham po ay ginawang example po dito na kahit matanda na, kahit matanda na, ay siya po ay nagkaroon pa ng anak. At maraming mga anak. Purihin ang Diyos. Kahit ang kanyang asawa, may edad na. Ang Diyos hindi nagsisinungaling at tiyak ang pag-asa po natin. Tiyak na tiyak po ang pag-asa po natin. Hindi po ito suntok sa hangin. Hindi po ito ilista sa tubig. Hindi po. Tiyak po ito. Alam po ba niyo, tiyak na darating ang Panginoong Hesus? Alam po ba niyo na tiyak na itong katawan na ito ay bibihisan ng hindi na nabubulok? Alam po ba niyo na tiyak na ang Panginoon ay naghahanda ng tahanan natin, na kung siya ay matapos maghanda, ay muli siyang babalik, na kung saan siya naroon, tayo man ay duroon. Ang langit po ay tunay, literal. Ang kaligtasan po ay tunay na mararanasan. Ang resurrection ay tunay. Ang second coming ay tunay. Maniwala ka hindi, mangyayari po yan. Kung hindi ka maniwala, mangyayari pa rin. Kung maniwala ka, mangyayari pa rin. Whether you believe it or not, ito'y mangyayari. Bakit? Sinabi ng Panginoon eh. Sinabi ng ating Panginoon. Tunay po ang lahat ng ito. Kaya matatag ang atin hong pag-asa. Matatag ang ating pong pananampalataya. Dahil ang ating angkla ay nasa Panginoon. Na itaas natin sa Panginoon. Purihin ang Diyos dahil ang Diyos ay maaasahan sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Ang gantimpala ng mga tapat ay tunay. Tunay po lahat ito. Wala pong magmimintis dahil pangako ng Diyos. Ang pangako ng tao mapapako, pero hindi ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Mapalad sila na nagtagumpay sa ating Panginoon. Amen po. Hamon ko po sa ating lahat. Tayo po ay mapalakas, tayo po ay mapatatag at magpatuloy na may kasiglahan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Lumago po tayo. Yan ang inaasahan ng Diyos sa atin. Lumago po tayo, umunlad ho tayo sa ating pagkakilala sa Panginoon. Magpatuloy ho tayo. Lagi ho may pagsubok, lagi ho may problema, lagi may kabigatan. Lagi po yan. Realidad po yan ang buhay. Hindi po natin maalis yan. Ang normal ho sa buhay dito, may problema. Normal po yun. Kaya kapag may nagsishare ng problema at pagsubok, thank God, nasa normal pa. Normal ho sa buhay na ito may problema. 2 Corinthians chapter 5.
Mga kapatid, ang normal po sa langit, wala na hong problema. Yun hong normal doon. Hindi po pwede mag-sharing doon na, oy, kailangan kita palakasin, kailangan kitang alalayan. Wala na ho. Wala na hong ospital doon. Walang bagyo. Walang flood control po doon. Wala hong korupsyon. Wala hong makikita nagtutog ka doon ng ginto at isasanlahan niya. Wala na ho doon. Wala na. Wala din ho doon ang kaaway. Wala na ho doon si Satanas. Nasa dagat-dagatang apoy na silang lahat. Mga kapatid, yun po ang talagang matindi. Hindi po natin masusukat ang kaligayahan at hindi maarok ng ating kaisipan yung inihanda ng ating Panginoon. Grabe. Pero habang tayo nasa lupa, normal na may mga pagsubok. Kaya tayo magpalakasan, magpaalalahanan, tayo'y magdalanginan. Salamat, meron tayong prayer frontliner groups na kapag may narinig na mga prayer request, inilalagay agad doon. At anumang oras, may mga kapatid na nanalangin. Kasi kailangan nating lahat ang pananalangin. Amen po. Yung mga nasa abroad, ipinapanalangin. Sila mga nasa abroad, nananalangin din naman sa atin na naririto. Tayo po ay magdadalanginan, magpapalakasan, kasi nasa sa isang linya po tayo ng pagtakbo sa pananampalataya. Magkakapatid tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong magkakagatay, mauubos kayo. Tayo po sa iglesia, nagpapaalalahanan, nagpapalakasan sa pag-ibig ng Panginoon kasi gusto natin lahat tayo ay magtatagumpay sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin yung isa sa ating paboritong awit, kay buti-buti mo, Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos, mga kapatid? Amen? We have decided to follow Jesus. No turning back. Kung iniisip mo na parang ayaw ko na, ikaw ang malulugi, hinto. Magpatuloy ka sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dahil sapat ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Tutulungan niya tayo, lalakasin niya tayo upang tayo makapagpatuloy hanggang sa abutin natin ang hangganan ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Hallelujah. Uwitin natin ito, ideklara natin ang kabutihan ng Panginoon sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay. At hayaang makita yung inaasahan sa atin. Lumago po tayo. Magbunga po tayo sa kapurihan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Magpakalakas tayo sa Kanyang presensya dahil laging mabuti ang ating Panginoon. Yes, Lord. Noon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Kailangan natin ang panalangin. Kailangan natin ang kalakasan ng Panginoon upang tayo magpakapagpatuloy. Hallelujah. Kung magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord.
hanggang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin. Pinupuri, sinasamba. Lord, palakasin silang nanghihina, patatagin silang ng lulupaypay, tagpuin sila na may pangangailangan. Panginoon, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa sandaling at ito, nais ipaalala sa iyo ng Panginoon na hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdaraanan. Nais ng Diyos na ikaw ay tulungan, palakasin. Nais ng Panginoon na ikaw ay tagpuin. Bago tayo magpatuloy sa gawain, nais ni Lord na magministeryo sa iyo. Humakbang ka sa pananampalataya. Nais mo ng panalangin, pumunta ka din sa unahan. Ipag-pray ka namin at gumawa ang Panginoon sa iyong buhay. Palakasin ang iyong loob, palakasin ang iyong nanlulupaypay na pananampalataya. Sige, humakbang ka dito sa unahan. Hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdaraanan. Tutulungan ka ng Panginoon. Ang araw na ito ay itinalaga upang tanggapin mo ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Oh Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, ipanalangin natin itong mga lingkod niya na pumunta dito sa unahan. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Naririto ka, Panginoon. Kasama namin kayo, O Diyos. Hallelujah, ikaw ang nagsabi, kami ay tumawag at ika'y tutugon. Lumapit kami at ika'y lalapit. Mga Lord, kilala mo po sila, Panginoon. Alam mo ang detalye ng kanilang buhay. Alam mo ang laman ng kanilang puso. Alam mo ang kanilang mga pinagdaraanan. Alam mo ang kanilang mga struggle. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga takot at kabalisahan. Sa oras na ito, O Diyos, lahat ng ito, amin pong inilalatag sa inyo. Amin pong idinudulog sa inyo, Panginoon. Gawan mo po siya ng himala sa oras na ito, in the name of Jesus. Ito man ay karamdaman sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niya ang lubusan na kagalingan in Jesus' name. Ito man ay financial na struggle, financial na pangangailangan, Lord, walang imposible sa inyo. Kung paano kayo nagpabukal ng masaganang tubig sa bato, kayo nagsupply ng pangangailangan ng mga Israelita sa panahon na napakatagal, 40 years. Hanggang ngayon, ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos aming pinagtitiwalaan. In the name of Jesus. Hallelujah. At ano magawa ng kaaway, aming itong sinasansala sa pangalan ni Jesus. The enemy is already defeated. Ang kaaway ay talunan na sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, the enemy is already defeated. He has defeated noon, ngayon, bukas, talunan na ang kaaway. In the name of Jesus. Anumang emotional na struggle, anuman, Panginoon, ang pinagdaraanan ng iyong mga lingkod na ito, O God, Lord, ang kalayaan ay ibigay mo sa Kanya sa oras na ito. Kabalisahan, palitan ng kapayapaan. Ang takot, palitan ng kagalakan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ibinibigay namin lahat ito sa inyo. Lahat ng
kablisahan. Lahat ng mga problema na ito, ibibigay na namin sa inyo. Gumawa kayo sa inyong mga lingkod na nagtitiwala at umaasa sa inyo. Lord, hallelujah. Hindi po ito ilusyon. Ito po ay katotohanan. Nakabatay sa iyong pangako, nakabatay sa iyong ginawa. Mahal mo po sila, kaya idinadalangin ko pananampalataya. Tanggap mo ang kaloob mula sa kaitaasan. Tanggapin mo ang regalo ng Panginoon mula sa Niya, mula sa kaitaasan, ayon sa kasaganaan ng Kanyang biyaya. Maraming salamat. Humakbang siya sa pananampalataya na ikaw ay tutugon. Na ikaw ay tutugon. Na ikaw ay tutugon. Hallelujah. At hayaang makita niya ang bunga ng kanyang pananampalataya. In Jesus' name. In Jesus' name. At ang lahat ng naniniwala at umaasa sa Panginoon ay nagsabi ng masayang Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makakaupo na. Thank you po. Salamat po. Praise God. Oh, glory to God. Mga kapatid, may ginawa po ang Panginoon. Totoo po yan.